Hi everyone! Good afternoon sa inyo! And nandito na naman ako. So, welcome back to my channel, oh guys! Hallelujah! Andito na naman ako sa screen ng YouTube nyo. In my YouTube channel, Ria Palma Rogas channel, Sagro Air, and Rogas Palma Ria channel, and Ria Rogas channel. On my CP! Yun. So, gusto ko lang balikan yung mga times ko na nandun ako sa Bethany Bible Baptist Church. And there's a missionary from India, which is a Pinoy din, Pilipino rin, who told us about reconciling the world unto Himself, Jesus Christ. So, si Jesus Christ. So, napapanahon ko, it's Semana Santa or Holy Week na. So, this March. And sino ba si Jesus Christ? So sabi rito, He is the ambassador of God. So what is the mark of being an ambassador? So, ang citizenship dapat sa heaven, galing sa heaven. What is his conduct? He must be above reproach. So, kailangan Christ-like. So, kung tayo to, as ambassador of goodwill sa humankind, sa mga creations ng Diyos dito sa earth, we must be selfless. We must be Christ-like. Tulad ni Kristo. So, walang pagiging makasarili. So, in communication, dapat lagi tayo in prayer. So, what is our commitment? Steadfast and loyal sa ating pag-ibig sa ating kapwa. And our concern must be, you must be a diplomatic. And G, the care of us is to need to learn the language of love. Hallelujah! So, the message of the ambassador is what? He came to give us eternal life. So, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. He came to be the atoning sacrifice for our sins. So, sinakripisyo niya ang sarili niyang buhay ang Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan, para tayo makuha sa ating mga kasalanan. He came to be the Savior of the world. So, naging tagapagligtas siya ng buong mundo, ng sanlibutan. So, the cause of Christ is the immediate need of the lost. So, para siya sa mga nawawalang tupa. So, that's it guys! So, basahin natin sa Corinthians, 2 Corinthians 5:17-21. Malalaman natin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating mga Kristiyano, mga anak niya. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, sabi ni Pablo, di nakaaway at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay binibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanyang mga kasalanan. Hallelujah! At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito, sabi ni Pablo. So kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, ani ni Pablo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan. Hallelujah! Siya nagdala ng lahat ng kasalanan natin upang makipag-isa tayo sa Kanya. Tama? At mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, gagawin niya tayong holy. And ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, na pinagbintangan siya'y makasalanan, ngunit alam ng mga pumatay sa Kanya na hindi naman. So, meron possession ni Satanas ang mga taong ito. Kaya binitay siya sa pamamagitan ng krus ang ating Panginoong Jesus. So, nagawa niya after the end ang pagiging obedient o masunurin sa Ama
And maliligtas tayo kung sasampalataya tayong ginawa niya yon para sa atin. Yun lang yun, guys. Yun ang salvation. Yun ang yung pagiging, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. And thank you, God, sa mga plano mo sa amin, sa buhay namin. And etong Semana Santa na darating, and etong darating na Holy Week, aalalahanin namin ang mga ginawa ng Panginoong Jesus, which is everyday, naalala naman namin, araw-araw. And eto nga, may programa ang mga churches, ang mga simbahan, para masokin sa puso natin, sa damdamin natin, sa sarili natin, ang lahat ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para tayo'y maligtas, para hindi tayo mamatay. Siya ang namatay para sa atin. Hallelujah! So, napakalaking bagay, guys. So, utang ko sa Kanya ang buhay ko ngayon. Kayo rin, guys. And ginawa niya yon para maligtas tayo. And wala nang karapatan si Satanas, ang Diablo, sa atin kasi anak na tayo ng Diyos. Ginawa niya yon ng Panginoong Jesus para maging anak tayo ng Diyos. Hallelujah! At sino man sasampalataya sa Kanya ay ituturing na anak ng Diyos. Siya ang ating panganay. Hallelujah! Hallelujah! So that's it, guys. So I hope you learned something from me now. And thank you nga pala for supporting me in the net and all my endeavors in the net. Salamat sa support nyo. And patuloy akong gagawa sa inyo ng mga vlogs na ganito and matutulungan ko kayo sa inyong spiritual life. Okay? So, bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye! Mwah! Bye!